Combo-combo lang yan. Combo is the key. Kinombo na naman doon. Combohin mo ulit dito. Combohin mo dyan. Uy! Sino yan? Namatake. Laban pre, may cinematic. Sawang-sawa ka na ba sa classic play turn approach kung saan palagi na lang nararag pool o di kaya nauubusan yung liquidity pool kaya wala ng rewards? Well, meron tayong nakitang bagong project kung saan iba yung approach nila and this is what we call the Sugar Kingdom Odyssey. O bago ka maintriga, syempre you're still watching Pinoy Web3 TV's YouTube channel and this is One Shot, thousands of opportunities. Alright, before we dig deeper sa Sugar Kingdom Odyssey, by the way, my name is John F. Dong, so I'll be your host. Siyempre, dito pa rin sa One Shot, ang pinakamalupit na segment dito sa Pinoy Web3 TV where we review Web3 games na may potential na pagkakitaan. Now, I know, pansin nyo kanina doon sa intro natin, no? This is not the ordinary play-to-earn approach. Kasi usually, pag sinabi natin play-to-earn, di ba bibili tayo ng NFTs? Tapos itong NFT na to gagamitin natin kasi yung utility niya, siya yung gagamitin natin para kumita ng tokens. And yung tokens na kikitain natin, syempre bebenta natin. Now, this is not the play-to-earn approach na gagawin dito sa project na to. Now, without further ado, tara, punta na tayo doon sa pinaka-platform or probably doon sa something na nakita ko bakit ako na-intriga dito sa project ng Sugar Kingdom Odyssey. Okay, so this is the exact post kung bakit ako na-intriga dito sa Sugar Kingdom Odyssey. This was posted way back February 22, 2024 and nakita ko to siguro mga 3 days after and na-intriga ako guys, bakit? Kasi way back nung mga panahon na yon, doon ako nagdidig deeper sa mundo ng NFTs under Bitcoin and seeing na meron silang BRC20 partners, may kilala kasi yung mga ibang mga platforms dito and na-recognize ko sila. So, why not dig deeper dito? Kasi nga, ito nga yung particular post na ito, no? They have secured 50 plus partners at seeing that, no? Knowing that kaya nilang mag-secure ng ganung mga partners, ganung karaming partners or platforms na talagang tutulong dito sa kanilang ecosystem. I think this is something that we should consider, lalo na kung nagbabalak tayong pumasok sa isang project. Usually kasi guys, pag mga projects, lagi lang dinideclare na meron silang ganitong partner, pero in fact, wala naman. Now, ito nga guys, pinuntahan natin yung kanilang Twitter and we found out na talagang credible. Okay, credible sila. Right now, they have 151,000 followers. Naalala ko, nasa around 100,000 pa to nung nag-follow ako. And right now, 151.1k followers na. Ganun kabilis dumami yung kanilang followers and at the same time, no, I think this is really promising considering na, again guys, kaya talaga ako na-intriga dito kasi nga, naghahanap ako ng mga NFTs under BRC or Bitcoin Network and then nakita ko ito na mayroong gaming platform, so why not try it? And just to mention na rin, no, yung ibang mga nakikita nating names dyan na platforms na kasama sa partners nila, actually they're one of the biggest launchpads, kaya I think bullish ako dito personally. By the way, this is their website, sugarkingdom.io, pwede nyo bisitahin right now. So ang kagandahan actually dito, no, pwede na natin laruin yung kanilang game for free, though it's still in beta, pero at least we can see or we can have a glimpse of how the game is being played. Pero for now, bigyan ako lang ng konting overview sa kanilang website. At least makita nyo kung ano yung tsura ng website nila. Actually, it's very interactive, no? Makita nyo yung kanilang main characters dito sa pinaka first screen, yung pinaka landing. Tapos, as we scroll down, makita natin guys, ito nga, play with any altcoin and BRC20 tokens. So, Sugar Kingdom is the only gaming platform in which projects from all blockchains can bring direct utility to their tokens by playing games. So, ito kasi guys, it's not just your ordinary play to earn. So, let's say for example, meron na akong project, ako yung developer, meron na akong project, and gusto ko magkaroon ng utility yung aking mga tokens doon, kasi nga alt tokens yung ilalabas ko, diba? Or altcoins. Pwede ko silang i-integrate with this game para magkaroon ng utility yung token ko. So, ganun po yung gusto nilang mangyari, which is why they are actively seeking na magkaroon ng partnerships with different platforms or with different projects. Kaya nga, nag-announce sila na meron silang 50 plus. And given na, yun nga, 50 plus yun guys, no? Hindi biro yung ganun numbers para maging partner sa isang project. I think that is something na talagang ako personally bullish ako dyan. So, yun yung isang point na kung bakit na-intriga ako dito. Tapos ito yung gameplay guys. Gusto lang pakita sa inyo. Pakita ko sa inyo to guys. Off ko lang music. So one platform for thousands of crypto. So ganyan siya guys. Bibili kayo ng ticket sa tournament. So mamaya explain ko kung ano yung silbi ng pagbili niyan. Altcoins and BRC20. So para lang kayo naglalaro ng Candy Crush. So syempre sobrang basic lang nun guys, 'di ba? So magi-stay kayo and get weekly airdrops para sa mga mahihilig sa airdrops diyan. Ito yung platform. Andun nakita yung mga tokens, 'di ba?
O, ayan, may leaderboards din. So, kung competitive kayo, pwede kayo maipag-competition sa iba. Yan. So, Sugar Kingdom Odyssey, very promising. So, mamaya explain natin guys yung mga tournament na bakit may mga paglabas ng tickets dyan, bakit kailangan natin bumili ng tickets. Anyway, for the team and advisors, Sugar Kingdom Odyssey is developed by Apes International Group. Now, kung familiar kayo guys dun sa mga NFT projects before na Decentraland, Sandbox, and Gearbox Entertainment, ilan lang yun sa mga projects na ginawa ng Apes International Group. Mga ka-one shot, if you remember nung season 1 ni-review natin yung Sandbox, tapos seeing na may Decentraland tsaka Gearbox Entertainment, these names are not just names dito sa mundo ng Web3. So, knowing that this team behind those projects, no, itong Apes International Group, nasa team and advisors ng Sugar Kingdom Odyssey, this is something na talagang lalo na ako naiintriga, lalo ako nagiging interesado at gusto ko talagang i-share sa inyo yung gameplay at kung paano kumikita dito sa panibago nilang model ng play to earn. Moving on, punta naman po tayo sa kanilang mga partners. Now, recently, no, nagkaroon nga sila ng post dun sa Twitter telling that they have secured 50 plus partners within the ecosystem. At ito nga po yun, 50 plus yung partners nila dito sa Sugar Kingdom Odyssey. Now, to tell you guys lang, no, magkakaroon po kasi ng huge airdrops. So, if that's something na interested kayo, lalo na panahon ng airdrops ngayon, di ba? Marami nang kumikita. Actually, marami ng milyonaryo dito sa Pilipinas because of airdrops. So, kung yon is something na talagang naiintriga ka, interesado ka, watch until the end of this one-shot episode para malaman mo kung paano. O, ito exclusive info since pinapanood mo itong one-shot episode natin. Lahat ng mga maglalaro ng Sugar Kingdom Odyssey beta game is actually farming for the airdrop. So, if you're playing the game ng matagal-tagal na, well, mas malaki ang makukuha mo for the airdrop. Next, punta naman po tayo dito sa documentation. Now, we can actually read the tokenomics and white paper, pero I'll leave it up to you guys since magfo-focus tayo dun sa gaming aspect nitong Sugar Kingdom Odyssey, and I don't want this to be boring since hindi rin naman ako sobrang kagalingan pag nagbabasa ng mga ganitong documentation. So, I'll leave it up to you since ang goal naman palagi natin dito sa one shot at ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung mga games or kung gaano ka-entertaining ito at kung talaga bang kumikita po ba tayo dito. Now, if you're doing your own research, this is very essential. This is vital para dyan sa research mo. So, basahin mo ito at huwag mong baliwalain. Alright, so tapos na po tayo dun sa website. Let's jump naman dito sa beta game ng Sugar Kingdom Odyssey. Now, nabanggit natin kanina dun sa ating exclusive information, no, dito sa one-shot episode na ito, na if you're playing the beta game, you're also farming for the airdrop. So, I will be starting by connecting my wallet dito sa website na ito, dito sa kanilang game. Now, you can actually sign in with Google, log in with Facebook, or by signing up for an email. Pero guys, I suggest use your MetaMask. Now, kung gusto nyo maging extra safe, you can use a burner wallet or another wallet na talagang walang pera. Kasi guys, again, yun nga, nabanggit naman nila that they are allowing us to farm as we play this beta game. So, I'll be connecting my MetaMask. Piliin na lang natin yung isa kong mas maliit since again guys, no, we're promoting na maging safe tayo for everyone or for everything, for every platform na pinapasok natin. So let's connect and signature lang tayo. So sign natin yan, please wait, and we're in. Okay, so once we're connected, maglo-load yung game mismo. Okay, kasi natry ko na to at hindi na video playback yung mangyayari. Ayan, made with Unity. So yan guys, napapansin nyo, di ba? Merong ticket. Yan yung binanggit natin kanina na pag-uusapan natin. Well, just to let you know guys, no, again, hindi na po ito yung traditional na play to earn model kung saan bibili tayo ng NFT and yung NFT na yun is may utility na magagamit natin for that specific game para kumita ng tokens, and then yung tokens is ibebenta natin para maging profit or maging revenue natin. Dito guys, no, instead of that classic play to earn approach na proven na hindi naman successful, maraming nga nagra-rug pull, maraming nga hindi nga po nasusustain ng for long term. So dito po sa Sugar Kingdom Odyssey, it has a circular economy model where they take fees from all the tournaments, which is ito nga po, no, ticket po yung ginagamit dito. At ito nga po, yung mga maglalaro dito sa kanilang platform, kailangan nila magbayad for the ticket, itong tournament ticket. That's why all stakers of Sugar Kingdom Odyssey, yung kanilang token, which is yung SKO, get weekly airdrops from dozens of different tokens. So, yung napansin nyo guys, di ba may pinakita kanina na different tokens from different partners kasi nga may ecosystem sila. So yung mga partners nila na walang utility yung token, nagkakaroon kasi nga pinasok nila dito sa ecosystem ng Sugar Kingdom Odyssey, and yun po yung ini-airdrop doon sa mga naglalaro dito sa Sugar Kingdom Odyssey.
So, medyo confusing pa at the moment. Kahit naman ako noong una, talagang nalito-lito ako dito. Gusto kong intindihin. Pero I'm trying to simplify everything dito sa video natin. But for now, siguro pag-usapan natin yan. Siguro kung kailangan natin mag-follow-up video, gawin natin yan. For now, itry na natin, laruin na po natin itong Sugar Kingdom Odyssey. Let's go! Play now. So, for now, since Berto, wala tayo kailangan ilabas. Okay? So, just like Candy Crush. Ayan. Diba? Boom. Cash! Boom. Eto. Yan. Madali lang game guys, di ba? Napakadali lang. Alam kong familiar kayo sa game na ito. Napakadali lang naman ito. Boom. Tapos ang goal lang is, tingin ko tatalunin itong ano to, yung kalaban natin. May kalaban kasi tayo dito guys. Yan. So magugustuhan doon ng mga grandparents ninyo, mga kids, yung mga mahilig sa mga ganitong klase ng laro. I think this is something na siguro pinaka-casual game na to introduce Web3. Yan. At least medyo safe at medyo madaling intindihin. Yan. Okay. But we have to always remember na everything in Web3 has risks. Yan. Unless yung airdrop is very free na wala ka talagang kailangan ilabas. Connect lang. Actually, kapag connect lang din, mayroon ding risk dyan eh. Diba? Potential data breach. Pero ako guys kasi risky akong tao eh. Diba? Kung gusto mo ng malaking returns, dapat willing ka to take the risk. Yan ang isa sa mga paniniwala ko. Okay. So, ganoon na naman. Okay, nakuha natin yon. Boom. Ito, meron dito ka-partner. May ka-partner din siya doon. Boom! Time's up! 0-0. So, what happens? Ayan, meron tayong total points. Time lasted is 1 minute and 20. So, pag mas matagal tayo nag-last, mas mataas yung points. Tapos, nagagawa din guys, no, yung ating matches na-accumulate din natin. 133 na pag-match natin. And nabibilang din nila kung ilan yung highest combo na nagawa natin. Now, if we're gonna be playing again, pwede nating i-beat yung record na to para, alam nyo na, for farming airdrop. At kahit pa paano, ma-master natin. I think madali lang naman yung game eh. Madali lang guys. Madali lang. May gets naman kaagad to kung naglalaro kayo ng Candy Crush. Ayan, diba? Tapos palitin lang natin. Ganun lang naman yung, ganun ka-basic yung game guys. Sa sobrang basic niya, baka mas magaling pa sa atin. Napakarami pre. Napakarami. Ayan. Diba? Magugustuhan ito ng mga, mga older audience. Actually, ako, nagugustuhan ko rin mga ganito eh. Sa kasi guys, sa mundo kasi ng gaming, it's not all about graphics. Okay, hindi about sa graphics lang 'yan. Minsan kung gaano ka-fun yung game, kung talagang relaxing tapos medyo hindi hindi masyadong demanding ng time, ng effort. Gaya nito, ang pinaka dinedemand lang naman dito is to match all these shapes or these colors. So wala naman masyadong pressure dito. Yun. Dito, ayan. Diba? Tapos doon, may 4 tayo dyan. Nag-pair na naman yan. Tapos, ipag-pair mo ulit yan. Kasi pair ulit siya dyan. Tapos, pair natin to. Boom, boom, diba? Combo lang yan. Combo is the key. Kinombo na naman doon. Combohin mo ulit dito. Combohin mo dyan. Uy! Sino yan? Namatake. Laban, pre. May cinematic. Grabe, wala yan sa Candy Crush, pre. Wala yan sa Candy Crush, mga one shot. Talo ba tayo? Hindi tayo talo. Hindi tayo talo. Combo yun eh. Sunod-sunod na combo. Ito, combo ulit. Tapos, kukombohin pa natin dito. 24 seconds. Kailangan natin na maging mabilis. Ayan, kunin natin to. As long as merong pares. Sayang, 4 yun. Mali. Okay, dito. Doon. Yun. Diba? Ganun kalupit. Ganun kalupit at ganun kadali yung gameplay. 5 seconds. Mali. Nawala yung combo. Yun. Oh no! Time's up. Did we beat our... new record. So, na-beat natin yung ating previous game score, no? So, meron tayong total points of 3,270. Time lasted. Mas matagal na po tayo since kanino around 1 minute and 20 seconds lang. So, matches made, 186. And highest combo natin was 13. So, kanina 7, ngayon 13. So, I'm proud na mas mataas yung ating score. So, definitely... di natin alam kung ilan din yung equivalent airdrop since yun nga, alpha information, exclusive information yun guys. So kung gusto niyo yung airdrop na mas malaki, laro lang ng laro dito. Again, yung kinonect nating wallet dito is yung something na safe, no? Again guys, gusto niyo maging extra safe, you can use a burner wallet. Pag sabi burner wallet, yung something or yung wallet mo na wala masyadong laman, walang sobrang laking assets, no? So talagang safe kayo doon. So for this, I think magugustuhan niyo to guys. And I think and I believe
kung ganun karami yung partners, kung ganun karami yung kanilang ecosystem, platform partners, at maraming tokens na nandun, definitely it's something that you should consider, lalo na kung you're looking for talagang pumaldo. Tapos may airdrop pa, di ba? Yung uso ngayon, airdrop. So, yeah, consider this Sugar Kingdom Odyssey. Sobrang lupit pare. And yun, grabe. Ang casual lang nung approach tong Sugar Kingdom Odyssey, but definitely, tingin ko maraming magkakagusto sa gameplay nito since, yun nga, napakadaling intindihin. And if you've been playing Candy Crush, this is something na pwede mong laruin, dito mo dalhin yung iyong skill sa paglalaro ng Candy Crush. Kikita ka pa, di ba? Kasi nga, as you play the beta right now, meron kayong airdrop. So, hopefully, ma-appreciate ng mga ka-one-shot natin itong exclusive info na binitawan natin. But definitely, if you're planning na maglagay dito, magpasok ng pera, do your own diligence na gawin ang do your own research. And yun lang again, this is John F. Dong reviewing a game na potentially may pagkakakitaan, and you can check the description for the links para po dito sa Sugar Kingdom Odyssey. Before we end, gusto ko lang magpasalamat sa ating mga sponsors at syempre sa inyo mga ka-one-shot natin for joining me again for this episode ng One Shot. Samahan nyo ulit ako next time dito pa rin kung saan gaming is not only fun, but it is worth the fun, where One Shot opens thousands of opportunities. Ito pa rin ang One Shot.